in the heart of Manila, where justice is a commodity. Sino ang may gawa nito? Huwag kang makialam! This season, the darkness is deeper, when the truth is the most dangerous crime. Noong Hulyo 2018, sa pusong industriyang Pilipinas, ang Metro Manila, sa isang gabing napakainit at maalinsangan na bumabalot sa buong lungsod, nagsimula ang isang trahedya sa lugar na hindi inaasahan ng sinuman. Isang babae ang natakpuang walang buhay sa isang sikat na high-end na kondominium na kilala sa mahigpit na seguridad, kung saan mahigpit na kinokontrol ang pagpasok ng mga tagalabas. Ngunit ang higit na ikinagulat ng mga investigador na dumating sa eksena ay hindi ang mismong bangkay. Ito ay ang pagkakakilanlan ng tumawag at ang kakaibang tanawin ng eksena na tila labis, na inayos na parang isang entablado sa teatro. Ang katotohanan ng araw na iyon na nagpanginig maging sa isang bihasang investigador na buong buhay na humahabol sa mga kriminal. Ano kaya ang nangyari sa loob ng apartment na iyon? Kung gusto ninyong malaman ang masalimuot na daya sa likod ng tila perpektong close room na ito at ang walang humpay na paktugis na nga investigador na isinugal ang lahat para sirain ang dayang iyon, pindutin na ang subscribe button gayon. At kung mayroon kayong kaso na gustong marinig, iwan lang ito sa makomento. Hating gabi na nang tumunok ang telepono sa emergency hotline ng Philippine National Police, PNP, sa Camp Crame. Ang boses na narinig mula sa kabilang linya ay may kakaibang kahinahunan sa halip na pakasabik. Malayo ito sa panginginig o hirap sa pahinga na karaniwang makikita kapag ang isang mahal sa buhay ay nawalan ng malay o nasa kritikal na sitwasyon. Ang tumawag ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. At inilahat niya ang sitwasyon sa napakaikli at malinaw na mga salita. Hindi humihinga ang asawa ko, pakiusap, pumarito kayo agad. Ang mga unang pulis na rumesponde habang paket sa elevator ay inakala na ito ay simpleng kaso lamang ng atake sa puso o biglang pagkamatay. Dahil sa katangian ng lugar bilang isang mamahaling kondominium, mas madalas mangyari ang natural na pagkamatay kaysa sa mga marahas na krimen. Ngunit nang bumukas ang pinto ng unit, ang kanilang nasaksihan ay hindi isang simpleng medikal na emerhensiya. Isang babaeng nasa katanghaliang gulang na nakahandusay sa loop ngang silid, hindi sa gitna ngang sala. At sa sandaling makilala nila ang mukha ng lalaking sumalubong sa kanila sa tabing bikti. Jinhaji na sa diyang napaayos ng tayo ang pulis. Ang lalaki ay hindi isang estranghero. Isa siyang retiradong mataas na opisyal ngang pulisya na matagal na humawa ngang mahahalagang posisyon sa PNP sa rehiyon. At minsan ay naging pinuno ngang investigation unit na nakahuli sa maraming kriminal. Para sa kapakanan ng kwento, tatawagin natin si G. Santos. Matagal na siyang retirado sa serbisyo, ngunit taglay pa rin niya ang matalas na tingin at nangingibabaw na presensya ng kanyang gaaraw sa serbisyo. Kahit na ang kanyang asawa ay malamig nang nakahandusay sa sahig, hindi siya nagpakitang labis na emosyon o nawalan ng kontrol. Sa halip, maingat niyang pinagmasdan ang paggalaw kanyang dating kasamaan habang sinisiguro at pinapanatili ang crime scene. Ang biktima na tatawagin na Tinggang Reyes ay nakahiga na parang natutulog lamang. Sa unang tingin, walang malinaw na pinsala o senyales ng paglalaban ang agad na nakita. Walang mga nakalat na gamit o basak na salamin sa sahig. Ang karaniwang eksena ng isang marahas na krimen ay magulo. Mga marka nga paglaban ng biktima, manggayapa na iniwan ng salarin, mangga nabaling kasangkapan lahat ay makakahalo na lumilika nga isang tahimik na kaguluhan. Ngunit dito iba, napakatahimik at labis na malinis. Tila isang model house na kalilinis lang ng vacuum at floor polisher. Habang dumarating ang mga miyembro ng Scene of the Crime Operations, SOCO, at mga investigador mula sa Criminal Investigation and Detection Group, CIDG, lalong bumigat ang atmosfera. Ang mga investigador ay umasa sa kanilang kutob. Sa matangang isang bihasang investigador, ang eksenang ito ay mas mukhang isang ginawang kamatayan kaysa sa isang natural na pagkamatay. Ngunit ang padalos-dalos na paghatol ay ipinagbabawal.
Ang kaharap nila ay isang dating mataas na opisyal ngang pulisya na mas nakakalam sam nga proseso ngang investigasyon kaysa kaninuman. Isang maling salita o kilos ay maaring maging basehan para sa reklamo. Ihiwalay mo na ne hepe ne investigasyon si G. Santos at sinimulang suriin ng mabuti ang lugar. Ang paghahanap nga senyales ng sapilitang pagpasok ang kanilang pangunahing prioridad. Ang apartment ay nasa isang mataas na palapag at ang pagpasok sa bintana ay impossible nang walang espesyal na kagamitan. Ang digital lock ng pinto ay walang sira at kahit ang alikabok sa mga bintana ay hindi nagalaw. Walang anumang bakas na may pilit na pumasok. Nanganggahulugan ito na ang salarin ay isang kakilala o isang taong may alam sa password at malayang nakapasok. Ang paunang pagsusuri sa kalagayan ng biktima ay lalong nagpatindi sa matanong. May bahagyang nga markangan sakal sa kanyang lig, ngunit halos walang makalmot o defense wounds na karaniwang nakikita kapak ang isang tao ay marahas na nanalaban. Nangangahulugan ito na sa oras na kinukuha ang kanyang buhay. Hindi man lang siya nakasigaw at ganap na napasuko o di kaya siya ay nakatalikot at kampante sa isang taong lubos niyang kilala. Lumapit si G. Santos sa mga investigador at nagsimulang ilahad ang kanyang bersyon ng mga pangyayari ng matakbuhan niya ang asawa. Ang kanyang salaysay ay lohikal at sunod-sunod na parang nagbabasa ng isang affidavit. Umalis ako at pagbalik ko, nakita ko siyang nakahandusay. Akala ko natutulok lang, pero hindi siya sumasagot ng tawagin ko. Kaya tiningnan ko at nalaman kong hindi na siya humihinga. Ang kanyang boses ay mas may tono ng isang taong nagpapaliwanag ng sitwasyon kaysa sa isang taong nagluluksa. Tinitigan siya nga investigador. Ang kalungkutan sa pakawala ng isang miyembro ang pamilya ay iba-iba ang pagpapahayak, ngunit bihira ang ganito katinding pagkontrol sa emosyon, pinakmamasdan ni G. Santos kung saan nakatingin ang investigation team kung anong nga kemikal ang inilalabas ng Soko team. Ito ay mas malapit sa tingin ng isang investigador na nangangasiwa sa eksena kaysa sa isang miyembro ng pamilya ng biktima. Mabigat ang hangin sa eksena. Naramdaman ng nga investigador na ang kasong ito ay hindi isang simpleng pagnanakaw o isang krimen na dala ng bugsongang damdamin. Hindi nila maalis ang pakiramdam na may isang taong ganap na kontrolado ang espasyong ito. Nag-iwan lamang ng kailangan at inalis ang lahat ng hindi. Ang salarin ay hindi lamang naging maingat na huwag mag-iwan ng bakas, kundi tila alam na niya kung anong ebidensya ang hahanapin ng maimbestigador at nakapahanda para dito. Ang pinakamalaking pagdududa ay nakmula sa mga nawawalang bagay. Habang sinusuri nga investigador ang bahay para sa mga ninakaw na mahalagang gamit sa mga drawer o vault, kakaiba ang kapayapaan sa loob. Kung may pumasok na magnanakaw, dapat ay may mga senyales ng pakahaluhog, ngunit wala. Tanging ang buhay ng biktima ang nawala sa bahay na ito. Ang hepengeng investigasyon. Sa isang sulok ng eksena ay tahimik na nagsusuot ng guwantes habang nag-iisip. Nakalok ang pinto at sarado ang nga bintana. Walang senyales ng sapilitang pagpasok. Ibig sabihin ba nito na ang salarin ay pumasok, nilok muli ang pinto paglabas, o nasalup na siya mula pa sa simula? Sa sandaling iyon, tinawag siya ng isang miyembro ng Soko team. Ang kanyang daliri ay nakaturo sa isang napakaliit na marka sa sahig na hindi mapapansin ng karaniwang tao. Isang napakaliit na mansa na sinubukang punasan ng isang tao ng nakmamadali ngunit hindi ganap na natanggal. Ito ang unang palatandaan na may bitak sa tila perpektong entablado na ito. Ngunit walang sinuman ang nangahas na ituro ang isang suspek. Ang isang nakaligtas at tumawak na si G. Santos ay isang napakalaki at komplikadong hamon para sa investigation team. Siya ang unang nagsalita bago pa man magtanong ang nga investigador. Narinig ko sa asawa ko na may mga kahina-hinalang tao raw na madalas na gumagala sa paligid ng condominium. Hindi ba't mas magandang suriin muna ang CCTV? Mahusay niyang inilipat ang direksyon nege investigasyon palabas. Ito ay isang natural na daloy na parang isang opisyal na nagbibigay ngan utos sa kanyang matauhan.
Totu kaya ang sinasabi niya na ang salarin ay isang estranghero mula sa labas ng apartment. O ito ba ay isang taong pinakamalapit sa kanya na nakmamasid na may pinakamalamig na mga mata. Sa sala kung saan nanunuot ang malamig na hangin, nagsimula ang isang hindi nakikitang labanan sa pagitan ng mga investigador at ng retiradong opisyal ng pulisya. Ito ay hindi isang simpleng investigasyon. Ito ay isang sopistikadong psychological warfare kung saan kailangang basahin ang mga barahan ng bawat isa at tuklasin ang mga nakatagong galaw. Nagsimula na ang lahat. Para harapin ang tunay na mukha sa likod ng masalang itinayong eksenang ito, kailangang simulan ng mga investigador ang pinakamahirap na pagpapatunay, ang pagpapatunay na alibi. Sa susunod na yugto, magsisimulang magkaroon ng maliit na lamat ang tila perpektong magalaw niya. Kung gusto ninyong malaman ang katotohanan sa kasong ito, mag-subscribe, i-like, at i-activate ang mga notification. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Ang mga tauhan ng Philippine National Police, PNP, Scene of the Crime Operations, SOCO na dumating sa lugar ay mabilis at masusi sa kanilang pagkilos. Suot ang puting protective suits, nag-spray sila ang pulbos at gumamit ng espesyal na ilaw sa iba't ibang bahagi ng bahay. Hinahanap ang anumang maliit na bakas na maaring iniwan ng salarin. Sa isang tipikal na eksena ng marahas na krimen, may mga bagay na karaniwang inaasahang makikita. Mga fingerprint na pinaniniwalaang mula sa salarin, isang hibla hanggang buho na nahulog sa pagmamadali, o alikabok mula sa labas na pumasok sa pamamagitan ng suwelas ngang sapatos. Ito ay tinatawag na Lockhart's Exchange Principle, bawat pagdikit ay nag-iwan ng bakas. Ito ang pinakapangunahing prinsipyo ng investigasyon. Ngunit ang sala na apartment na ito ay tila tumatawas sa pangunahing batas na iyon. Napakalinis nito. Napakunot nuang pinuno ang SOCO team. Mula sa doorknob ng pinto, sa mga cabinet sa sala, at medjing sa handle ng pinto ng kwarto, wala ni isang fingerprint ng estranghero ang nakita. Ang mga nakuha lamang ay mga singso, chimon o daily life fingerprints ng biktima at ng asawang si G. Santos. Ang mas kakaiba ay ang ilang partikular na lugar kung saan tiyak na hahawak ang salarin. Sa pagpasok o pagtakas ay tila sadyang pinunasan ng alkohol. Napakalinis. Ito ay isang malakas na indikasyon na hindi ito isang krimen na dalangang bugso ng damdamin, kundi isang planadong kilos na isinasaalang-alang ang paglilinis pagkatapos. Agad na sinimulan ng investigation team ang pagsusuri sa CCTV footage ng condominium. Ang condominium na ito ay isa sa mga may pinakamahusay na sistema ng seguridad sa Metro Manila na may istruktura kung saan mahirap makapasok ang matagalabas kung hindi dadaan sa eksklusibong pasukan ng mga residente. Pinanot nila ang video mula sa dose-dose ng kamera sa lobby, elevator, hagdanan ng emergency at parking lot na walang blind spots. Sa paligid ng tinatayang oras ng krimen, wala ni isang estranghero ang pumasok sa gusali. Ang mga delivery personnel, courier, at mga bisita ay lahat na verify, ngunit walang kaunayan sa unit na iyon, isang close room na hindi naman talaga close room. Ang katotohanan halos wala o walang bakas nga, pagpasok mula sa labas ay nangangahulugan na ang direksyon ng investigasyon ay kailangang tumutok sa loop. Ang tingin ng mga investigador ay natural na napunta kay G. Santos, ang asawa na nakaupo sa sofa sa sala, naramdaman na ni G. Santos na nagsisimula na siyang pagdudahan ng mga investigador, bihasa siya, total. Bago pa man maingat na magtanong ang isang investigador tungkol sa kanyang magalaw, nagsimula na siyang magulat ng kanyang maginawa sa buong araw na parang naghihintay lang siya. Ang kanyang kilos ay mas kooperatibo kaysa depensibo at ang mga ebidensyang ipinakita niya ay napaka-perpekto na tila ito ay artificial. Umalis ako ng bahay bandang 2:00 ng hapon. Nag-gym ako sa fitness center at bandang 4:00 nag-sauna ako. Pagkatapos nun, may dinner meeting ako kasama ang kaibigan, kaya pumunta ako sa isang restaurant at pauwi, dumaan ako sa isang convenience store para bumili ng inumin.
kinuhani ge. Santos ang isang gusot na resibo mula sa kanyang pitaka at inilagay ito sa mesa. Isang resibo mula sa convenience store. Ang oras na nakatatak ay 9:30 gabi bago niya matakpuan ang kanyang asawa at tumawag sa pulisya. Hindi lang iyon, ang kanyang memha talan eng pakpasok at paklabas sa fitness center, ang resibo ng kanyang credit card mula sa restaurant at medjing ang testimonya nga kaibigan niyang kasama niya ang kanyang alibi ay parang isang kuta na walang butas. Habang isinusulat ng hepe ng investigasyon ang timeline na ibinigay ni Ge Santos sa kanyang kuwaderno, nakaramdam siya ng kakaibang pagkabalisa. Karaniwan, ang nga asawang lalaki na nasa ilalim ng suspetsa pagkamatay ng kanilang asawa ay nagpapanik, nahihirapang alalahanin ang maadetalye o nagsasalita ngang walang katuturan. Nakakamali sila sa oras at nakakalimutan ang mga maliliit na detalye ng kanilang mga galaw. Iyon ang normal na reaksyong tao. Ngunit si Ge Santos ay iba. Naalala niya ang kanyang ngagalaw sa bawat minuto at nakahanda ng mapisikal na ebidensya para patunayan ito na parang ang araw na iyon ay isang takdang aralin na kailangang suriin ng isang tao sa hinaharap. Napaka-perpekto nga alibi ninyo, sabi ngepe. Sumagot si Ge Santos na may blangkong mukha, bungangang trabaho. Nakasanayan ko ng makmemo. Ang mga investigador ay nasa isang dilema. Sinasabing CCTV na walang pumasok na tagalabas at ang nag-isang tao sa loop, ang asawa, ay may matibay na alibi na nasa labas siya sa oras ng krimen. Kung gayon, sino at paano namatay ang biktima? Ang salarin ba ay isang invisible man? O mayroon bang hindi nakikitang bitak sa perpektong alibi na ito na ating tinitignan? Bumalik ang mga investigador sa simula. Nakatuon sila sa kalinisan ng eksena. Ano ang nangyari sa loop ngang bahay sa panahong sinasabi ni Ge Santos na wala siya? Kung may pumasok, gumawa ang krimen, at umalis, bakit hindi ito nakunang CCTV? Kung ang salarin ay isang taong may alam sa mga blind spot ng CCTV, o kung gumamit siyang paraan na hindi natin nakikita kahit na gumagana ang CCTV. Sa sandaling iyon, isang batang investigador ang lumapit sa hepe at nakulat. Sir, may kakaiba, hindi makita ang cellphone ng biktima. Karaniwan, kapag nasa bahay, ang cellphone ay laging abot kamay. Ngunit sa mesa sa sala, sa kama, sa kusina wala ang cellphone ng biktima. Kinuha ba ito ng salarin? Ang pagkuha lamang ng cellphone habang iniiwan ang mga mahahalagang bagay ay nangangahulugan na mayroong isang bagay sa loob nito na hindi pabor sa salarin o isang bagay na kailangan niyang itago. Napansin ng hepe na bahagyang nakbago ang tingin ni Ge Santos. Isang saglit lang iyon, ngunit iyon ang unang pagkakataon na nakaroon ng lamat ang kanyang perpektong poker face. Binago ng investigation team ang kanilang estratehiya. Sa halip na paniwalaan ang salaysay ni Ge Santos, nakpasya silang suriin ang ngapuwang sa pagitan ng kanyang nga alibi. Ang maoras ng paglalakbay sa pagitan ng kanyang pag-ehersisyo, pakikipakita sa mga kaibigan at pagpunta sa convenience store. Naramdaman nila na ang katotohanan ay maaring nakatago sa mga puwang na iyon. At hindi nagtagal, natungo ang investigation team sa parking lot upang makuha ang dashcam at navigation records ng sasakyan ni Ge Santos. Walang pealinlang ang ibinigay ni Ge Santos ang susi ng kanyang sasakyan. Napakakampanteng kanyang kilos. Makikita kaya ngang maimbestigador ang piraso nga totohanan na kanilang hinahanap sa loob ngang sasakyang iyon. O ito ba ay malinis na rin? Ang investigasyon ngayon ay nagiging isang labanan laban sa data. Ang ala-alaing tao ay maaring manipulahin, ngunit ang nga numerong itinalaing makina ay hindi nagsisinungaling. Sa susunod na yugto, matutuklasan ng mga investigador ang isang nakamamatay na puwang sa perpektong schedule ni Ge Santos. Ang 15 minutong pagkakaiba. Kung gusto ninyong malaman ang nakapangingilabot na katotohanan na itinuturo nito, manatiling nakatutok. Sa ilalim ngang kumikislap na ilaw ngang fluorescent sa basement parking, humaba ang nga anino nga investigador. Tumayo ang tim sa harap ngang silver sedan ni Ge Santos. Ang sasakyang ito na mukhang ordinaryo sa labas ay maring ang tanging bakal na saksi sa katotohanan ng gabing iyon. Nakapamewang si Ge
Santos na may relax na expression. Pinapanut ang kanyang dating kasamahan habang hinahaluhok ang kanyang sasakyan. Mukha itong kumpiyansang isang taong sigurado sa kanyang kawalang salah, ngunit sa mata ng biyasang hepe, ito ay isang kalkuladong pagpapanggap. Binuksan ng isang investigador ang pinto ng passenger seat at kinuha ang dashcam na naka-install sa likod ng rearview mirror. Inalis niya ang power cable at maingat na kinuha ang micro SD card na kasing laki ng kuko. Ang mga modernong dashcam ay nagre-record hindi lamang ng video habang nagmamaneo kundi pati na rin ang mga impact detection habang nakaparada at pag-record ng tunog kung totoo ang sinabi ni G. Santos na sunod-sunod niyang pinuntahan ang lugar sa kanyang alibi. Ang maliit na chip na ito ay dapat maglaman ng kanyang ruta, mga pag-usap sa loob ngang sasakyan, monologo o kahit na mga tawag sa isang taong gusto niyang itago. Isang digital forensics expert na naka-standby sa eksena ang nagbukas ng kanyang laptop at isinaksak ang card sa reader. Sa maikling sandali habang umikot ang loading bar sa monitor, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa parking lot. Ngunit hindi naktagal, isang buntong hininga neng pakadismaya ang kumawala mula sa bibig neng expert. Sir, walang data. Napakunot no ang hepe. Anong walang data? Na-delete ba ang file o hindi ma-detect ang ma-file na partikular sa petsang iyon? Lalo na sa paligid ng tinatayang oras ng krimen? Ay wala. Kung ito ay error sa device o sinadiyang i-format ng isang tao, sa ngayon, blanco ang time slot na ito. Ang tingin ng lahat ng investigador ay napunta kay G. Santos. Ngunit hindi man lang kumurap si G. Santos. Iyon ba? Nitong nga nakaraang araw, sira-sira ng device na iyan. Iniisip ko ng palitan ito pero malas naman at sa araw pa na ito nasira. Anong pagkakataon? Binikas ni G. Santos ang salitang iyon ng basta-basta. Ngunit para sa investigation team, ito ay parang isang malakas na pag-amin. Sa isang investigasyon ng krimen, ang pinakamalaking dapat bantayan ay ang pagkakataon. Ano ang posibilidad na ang dashcam na pinakamahalagang ebidensyang alibi ng isang suspek ay masisira sa araw ng isang pakpatay? Lalo na sa sasakyan ng isang retiradong opisyal ng pulisya na buong buhay na nagbigay diin sa kahalagahan ng ebidensya. Ito ay amoy ng sadyang pagtatago ng ebidensya, hindi isang mechanical failure. Nang mabigo ang gunang hakbang sa dashcam, agad na inilunsad NG Investigation Team ang Plan B. Ito ay ang paggamit NG Sistema, NG Traffic Control, NG Pilipinas, ang mata NG Lungsod. Maring manipulahin ang salarin ang kanyang personal na dashcam. Ngunit hindi niya maring iwasan o burahin ang libu-libong pampublikong CCTV camera na nakakalat sa buong lungsod na parang isang sapot ng gagamba. Nakipaugnayan ang investigation team sa Metropolitan Manila Development Authority MMDA Traffic Operation Center at inilagay ang plaka ng sasakyan ni G. Santos sa kanilang tracking system. Hindi naktagal, nakuha nila ang lahat ng CCTV footage sa ruta na nakugnay sa gym, sauna, restoran at convenience store na sinasabing pinuntahan ni G. Santos. Nakulong ang mga investigador sa monitor room at sinuri ang bawat frame kung saan nakunan ang sasakyan ni G. Santos. At hindi naktagal, natakpuan nila ang isang maliit na bita sa perpektong alibi ni G. Santos. Sir, tingnan ninyo ito. Ito ang ruta mula sa gym papuntang sauna. Sama pa sa monitor ang ruta ng sasakyan ni G. Santos ay minarkahan ng pulang linya. Ang distansya mula sa gym papuntang sauna ay karaniwang 15 minuto lamang ang biyahe. Kahit na may traffic, hindi ito dapat lumampas ngang 20 minuto. Ang oras ng paglabas niya sa parking ng gym ay 4:10 PM. Ngunit nakunan siya na pumapasok sa parking ng sauna nga 4:55 PM. Nakikita ninyo? 45 minuto. Ang isang 15 minutong biyahe ay inabot ng 45 minuto. Mayroong humigit kumulang 30 minuto na nawawalang oras. Agad na sinuri ng nga investigador ang sitwasyon ng trapiko sa rutang iyon. Walang aksidente, rally o road construction sa oras na iyon. Maluwag ang daan. 30 minuto.
Sapat na ba iyon para ayusin ang isang tao at bumalik bulong ngang hepe? 30 minuto. Sa loop nung panahong iyon, maari niyang itabi ang sasakyan, makipakita sa isang tao o lumihis sa ibang daan at dumaan malapit sa bahay. Ngunit sa salaysay ni G, Santos walang nabanggit tungkol sa 30 minutong ito. Sinabi lang niya na nakbiyahe siya. Ang tahimik na 30 minutong ito ay malamang ang oras ng katotohanan na pilit niyang itinatago. Nagpatuloy ang pagdududa. Habang sinusuri ng mga investigador ang call records ng cellphone ni G, Santos may isa pa silang natuklasang kakaiba. Sa modernong panahon, ang cellphone ay parang bahagi ng katawan ng isang tao. Lalo na para sa isang gitaong tulad ni G. Santos na nagpaplano NG negócio pagkatapos magretiro at akitibo sa pakikipag-ugnayan sa emya kakilala. Ngunit nakakagulat, sa loob ng 30 minutong nawawala siya habang nagmamaneho, nawala rin ang signal ng kanyang cellphone. Naubusan ba siyang baterya? Tanong ngang isang batang investigador. Umiling ang analis. Hindi. Ayon sa Lokbago, ito mamate. Ang natitirang baterya ay higit sa 40%. Hindi ito natural na pagkadrain. May isang taong sadyang pinatay ito o inilagay sa airplane mode. Lahat ng mga pahiwatig ay tumuturo sa isang direksyon. Nagpunta si G. Santos sa gym at sauna bilang manggatiya na checkpoint para sa kanyang alibi. Ngunit sa pagitan ng dalawang lugar na iyon, sa isang lugar na may counting CCTV, sadyang pinili niyang maging isang digital ghost. Pinatay niya ang dashcam, pinatay ang cellphone, at pinutol ang lahat ng signal na maaring sumubaybay sa kanya at nagtungo sa isang lugar. Saan kaya iyon? Inilatak ng mga investigador ang mapa at ikinonekta ang lokasyon ng gym, sauna, at apartment ni G. Santos sa isang tatsulok. Nakakagulat. Mula sa kalsadang nawala siya, may isang daan papunta sa likod ng kanyang apartment na 5 minuto lang ang biyahe. Ang 30 minutong iyon ay sapat, bagamat dikit sa oras, para lihim na pumunta sa apartment, gawin ang krimen, magbihis, at muling umalis papuntang sauna. Ang hinala ay naging halos tiyak na, ngunit hindi ito sapat. Ang lohika na dahil may nawawala kang oras, ikaw ang salarin ay hindi tatayo sa korte. Maaring sabihin ni G. Santos na itinigil niya ang sasakyan para magpahinga o mag-isip-isip. Kailangan nila ng pisikal na ebidensya na talagang pumasok siya sa bahay sa loob kama 30 minutong iyon. Sa sandaling iyon, isang agarang tawag ang dumating mula sa Soko team. May natakpuan silang isang napakaliit na baka sa loob ng drain ng banyo sa bahay ni G. Santos na hindi nakikita ng mata. Tila gaano man maingat na nilinis ng salarin ang eksena. Hindi niya ganap na nadaya ang mata ng siyensya. Inihahanda na ng investigation team ang pagbabago ng status ni G. Santos mula sa isang person of interest tungo sa isang prime suspect. Ngayon, magsisimula na ang tunay na laban. Kailangan nilang ipatawag si G. Santos. Ipakita sa kanya ang 30 minutong puwang na ito at panorin kung paano guguho ang kanyang ekspresyon. Ano kaya ang magiging reaksyon ni G. Santos sa harap nga lohikal na kontradiksyon na ito at paano babaguhin ng maliit na bakas na natakpuan sa banyo ang takbong kaso? Sa susunod na yugto, magsisimula ang isang nakakabinging labanan sa introgasyon sa pagitan ng bihasang investigador at nga retiradong opisyal ng pulisya. Kung gusto ninyong malaman ang asul na katotohanan na inilantad ng Luminol Reaction, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like. Ang kaso ay papalapit na sa kasukdulan. Sa ikatlong palapak na husali ng CIDG sa Camp Crime sa isang sulok na runang interrogation room in, ang hangin sa loob ng maliit na silid na iyon na napapalibutan ng soundproof na pader ay mas malamig at mas mabigat kaysa sa labas. Sa ilalim ngang malamig na ilaw ngang fluorescent, dalawang lalaki ang makaharap. Ang isa ay ang bihasang hepe ngang investigasyon na nangunguna sa kasong ito. Ang isa naman ay ang dating superior ngang hepeng iyon. At ngayon ay isang asawang nawalan ng may bahay at pangunahing suspek, si G. Santos.
hindi inaresto si G. Santos. Sa teknikal na aspeto, siya ay isang person of interest na voluntaryong pumunta para tumulong sa investigasyon. Ito ay tinatawag na voluntary appearance. Dahil walang puwersahan, maaari siyang umalis anumang oras. Ngunit hindi niya ginawa. Sa halip, napaka-komportable niyang isinandal ang kanyang likod sa upuan at dinama ang amoying kape sa papel na tasa na nasa mesa. Ito ay hindi ang pagiging relax ng isang taong nagpipilit sa kanyang kawalang sala, kundi isang deklarasyon ng digmaan na nagpapakita na ang pressure ng silit na ito ay hindi epektibo sa kanya. Hepe Reyes, hindi na kasing sarap ng dati ang kape. Nagpalit ba kayo ng beans? Ito ang unang salitang binitawan ni G. Santos. Para sa isang taong iniimbestigahan sa pagkamatay ng kanyang asawa, ito ay isang napakaordinaryo at aroganteng pahayag. Napatikom ang bibig ng hepe, ito ay hindi isang simpleng pagbati. Ito ay isang sopistikadong psychological warfare para makuha ang psychological advantage na nagsasabing, mas alam ko ang patakaran dito kaysa sa iyo at mas mataas pa rin ako sa iyo. Pinigilan ng hepe ang kanyang emosyon at ipinakita kay G. Santos ang screen ng kanyang laptop. Sa screen, nakamarkang ang pula ang ruta mula sa gym papuntang sauna at ang 30 minutong puwang sa pagitan. Sir O. G. Santos, nasaan po kayo sa loop ng 30 minutong ito? Walang tawag at hindi kayo nakunan ng CCTV. Itong parang multong oras. Tiningnan ni G. Santos ang screen at napangisi. Hepe Reyes, napakahigpit mo namang mag-imbestiga. Hindi ba? Nakakapagod pagkatapos mag-gym. Itinabi ko ang sasakyan at humidlip sandali. Hindi naman ako pwedeng magmanehong inaantok, di ba? Krimen ba yon? Kung gayon, bakit po eksaktong sa oras na iyon naka-off ang dashcam ninyo? Sabi ko nga, luma na ang makina. Huwag mong piliting gawing katotohanan ang isang pagkakataon. Kung may ebidensya ka, ilabas mo. May CCTV ba na pumasok ang sasakyan ko sa subdivision? O may nakakita ba sa akin na pumasok sa bahay? Matibay ang lohika ni G. Santos. Maraming circumstantial evidence, ngunit wala silang direktang ebidensya na magtuturo sa kanya bilang salarin. At patuloy niyang ginagamit ang puntong iyon. Nagbigay pa siya nebi payo sa direksyon ne investigasyon. Sa halip na kalkalin ang alibi ko, bakit hindi ninyo imbestigahan ang nga taong malapit sa biktima? Mga may galit sa kanya o may utang, hindi ba't iyon ang basic? Ang magabagong henerasyon ngayon ay kulang sa basic. Habang nagaganap ang matinding labanan ng isip salop, isa pang grupo ng mga investigador at mga tauhan ng SOCO ang muling pumasok sa apartment, ang crime scene habang wala si G. Santos. Sa pagkakataong ito, hindi sila gumamit ng karaniwang kagamitan. Dala nila ang mga spray na may special na chemical at ultraviolet light equipment. Malinaw ang teorya ng investigation team, ang sobrang kalinisan ng crime scene mismo, ang ebidensya kung si G. Santos ang salarin. Ginamit niya ang lahat ng kanyang kaalaman bilang isang dating pulis para linisin ang lugar. Hindi lang ordinaryong pagpupunas, kundi gumamit siya ng bleach o malakas na panlinis para wasakin ang mga biological evidence tulad ng dugo o iba pang body fluids. Ngunit sa mundo ng krimen, walang perpektong krimen, gaano man kahusay ang paglilinis. May magabakas na hindi mabubura. Maikling nagutos ang pinuno ng SOCO team sa kanyang radyo. Tapos na ang pag-install ng blackout curtains. Patay ng ilaw. Kahit na araw, ang loob ng apartment na tinakpan ng mga makakapal na kurtina ay nagjing napakadilim. Suot ang protective goggles, sinimulang ice spray ngang SOCO team ang sahig ngang banyo, sala, at nga doorknob ngang inihandang kemikal. Ang pangalan ng kemikal na iyon ay luminol. Ang luminol ay isang kemikal na naglalabas na malaasul na fluorescent na ilaw sa dilim kapag nagriyak. Ito sa napakaliit na dami ng dugo na hindi nakikitang mata. Gaano man kasipag na nilinis G. Salarin ang lugar gamit ang panlinis, hindi niyaganap na maalis ang hemoglobin sa dugo. Ang luminol ay nagre-react sa mga natitirang iron components at binubuhay na parang multo ang mga bakas ng krimen.
Sadilim saharap nga mata nga matauhan nga sokona naghihintay isang kakaibang tanawin ang nagsimulang lumitaw. Mula sa mga siwangan tile sa sahingan banyo kung saan tila walang anuman nagsimulang lumitaw ang mga asul puting ilaw. Ito ay parang mga bituin sa kalangitan sa gabi o parang mga luhangeng isang kaluluwang namatay sa kawalang katarungan na sunod-sunod na nakakonekta. Hindi tumigil ang mga ilaw sa banyo. Tumawid ito sa pintonggang banyo papunta sa sala at higit sa lahat sa loop gnog dorknop gnog kwarto. Isang malinaf na asul na ilaw ang nagniningning. Malinaw na ipinapakita nito ang bakas ng isang taong nahugas ng kamay na may dugo, pinunasan ang tubig at pagkatapos ay binuksan ang pinto para lumabas. Bingo! Agad na kinunan ng high resolution camera ng isang investigador ang eksena ng ito. Ang kumikinang na asul na ebidensya ay ang senyales na nabigo ang perpektong paglilinis na ipinagmamalaki ni G. Santos. Nilinis niya lamang ang mga nakikita nga mata, ngunit hindi niya nalinis ang mga kemikal na reaksyon. Bumalik sa interrogation room ng police station. Habang nakpapatuloy ang nakakainip na pagtatalo, biglang nakvibrate ang cellphone ng hepe. Ito ay isang file ng larawan na ipinadala mula sa crime scene. Tiningnan ng hepe ang screen. Isang malinaw na kumikinang na asul na baka sa dilim. Pagkakita nito, isang bahagyang ngiti ang unang sumilay sa labing hepe. Hindi pinatay ng hepe ang screen at ipinatong ito sa mesa, nakaharap kay G. Santos. Nakiba ang kanyang tingin. Sir, nung nasa serbisyo pa po kayo, madalas po ba kayong makakita ng luminol reaction? Napansin ang pakunot ng nuni G. Santos. Sa pagbanggit ng salitang luminol, bahagyang nasira ang kanyang kalmadong ritmo. Bakit mo naman naitanong iyan? Kakatanggap ko lang pong tawag mula sa crime scene. Sabi po nila, may isang napakagandang asul na bulaklak na namukatkat sa banyo at doorknob ng bahay ninyo. Napakasipak ninyo pong maglinis, pero alam naman ninyo na kahit gumamit ng bleach, hindi nawawala ang hemoglobin, di ba? Nagbago ang tingin ni G. Santos. Hindi sinasadyang napahigpit ang hawa niya sa tasa. Ang tuno ng pakayuping ng papel na tasa ang bumasa sa katahimikan. Ano ang ibig mong sabihin? Madalas magtapon ngang pakain ang asawa ko at maaring may reglasiya. Maari ring may dugo dahil sa pang-araw-araw na gawain. Ginagawa mo ng krimen iyon. Agad siyang gumawa ng isang kontraargumento. Hindi siya isang madaling kalaban. Ginagamit niya ang punto na ang pagkakaroon ng dugo ay hindi automatikong nangangahulugan na ito ay ebidensya ng pagpatay. Ngunit hindi na umatras ang hepe. Opo, mari po. Ngunit bakit po ang nga bakas ng dugo na iyon ay natakpuan lamang sa ibabaw ng mga lugar na halatang sinubukang linisin ng panlinis? At kahit na walang mas nyales ng paglaban sa katawan ng biktima, hindi maiwasan na makaroon ng bakas sa katawan ng salarin. Sir, bukod po sa damit na suot ninyo ngayon, nasaan po ang damit at sapatos na suot ninyo kaninang umaga? Natahimik si G. Santos. Napaktanto niya na sa halip na iwasan ang bitak ng pulisya, lalo siyang nahulog dito. Ang luminol reaction ay hindi lamang isang ebidensya ng dugo. Ito ay circumstantial evidence na may isang taong sumubo na magtago ng ebidensya at ito ang susi para buksan ang sikreto ng kanyang 30 minutong pakawala. Ngunit hindi pa sumusuko si G. Santos. Sigurado siyang wala sa kanyang kamay ang ebidensya dahil ang damit at sapatos ay itinapon na niya sa isang lugar na hindi na mahahanap sa mundong ito. Naniniwala siya na tulad na isang pagpatay na walang bangkay. Mahirap ding patunayan ang isang pagpatay na walang armas at damit na may dugo. Malawak ang imahinasyon mo. Ang nobela ay hindi para sa korte. Tumayo si G. Santos. Hanggang dito na lang ang voluntary appearance. Kung gusto ninyo akong pigilan, kumuha kayo ng waran. Lumabas siya ng interrogation room nang hindi lumilinggon. Ngunit ang kanyang likod ay hindi na kasing tikas ng pagpasok niya. May malamig na pawis na tumutulo sa kanyang likod at ang kanyang isip ay gulong-gulo. May nakaligtaan ba ako? Hindi. Perpekto ang pagkagawa ko. Talaga kaya?
ang modernong scientific investigation ay mas masusi kaysa sa inaakala ng salarin. Ang data na akala niyang nabura na niya at ang mahahalagang ebidensya na itinapon niya sa kung saan ay nahahanda nang mabuhay muli sa mga monitor nga cybercrime unit. Sa susunod na yukto, ibubunyak ang mga nakakakilabot na search terms na natakpuan ng digital forensics at ang mga nakamamatay na pagkakamali na iniwan sa cloud. Isang pagpapakita na digital evidence na humuhuli sa salarin mula sa mahindi nakikitang lugar. Kung gusto ninyong malaman, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like. Pagkatapos umalis ni Ge Santos sa interrogation room, tila pansamantalang natigil ang investigasyon ng team. Ang iniwan niya ay mga kahina-hinalang sitwasyon at hindi direktang ebidensya tulad ng luminol reaction. Ang smoking gun na tiyak na magdidiin sa kanya sa korte ay wala pa rin. Maring sigurado siya na natagumpay siyang burahin ang lahat ng pisikal na bakas na kanyang iniwan. Ngunit ang investigasyon sa ika-21 siglo ay hindi lamang nangyayari sa pisikal na espasyo. Sa isa pang mundo na pinasok ang salarin ang digital na mundo na binubuo nga 0 at 1, ang nga boses nga patay ay muling nabubuhay. Ang analysis room ng PNP Anti-Cybercrime Group sa Camp Crame hindi pinapatayan ng ilo sa loob ng 24 na oras. Sa gitna nga ugong nga 12 nang na server, binubuksa nga forensics experts ang utak nga smartphone ni Ge Santos at ng biktimang si Ging Reyes, pati na rin ang tablet PC na nakuha sa kanilang bahay. Si Ge Santos ay naging maingat. Hindi lamang niya binura ang kanyang mga tawag at mensahe sa araw ng krimen, kundi may mga bakas din na gumamit siya ng anti-forensics application na nagiging dahilan para hindi na ma-recover ang data. Ngunit ang pag-delete ay nangangahulugan lamang na nawala ang data sa paningin, sa kaibuturan, may mga bakas paring naiwan. Sinimulan ng team na suriin ang pinakailalim ngang memory chip, ang una located space, at isa-isang pinaktuktong-duktong ang mapira-pirasong data. At pagkatapos ng ilang araw na paghihirap, mga nakakagulat na teksto ang nagsimulang lumitaw sa monitor screen. Ito ay mga nilalaman na nakbubunyak ng tunay na kalagayan ng tila perpektong mag-asawa. Ito na ang huli. Wala na akong balak bayaran pa ang mga utang mo. Huwag mong gipakialaman ang gibiyuding na nakapanggalan sa akin. Nakipagkita na ako sa abogado. Magiwalay na tayo. Ang gimaga na recover na text messages at imaga pag-usap sa chat ni Geniga. Reyes ay salungat sa sinasabi ni Ge Santos na sila ay isang masayang mag-asawa. Sinuportahan din ng pagsusuri sa kanilang mga bank account ang mga nilalamang ito. Sige Santos na may malaking utang dahil sa mga nabigong pamumuhunan sa stock market at negosyo pagkatapos magretiro ay ganap na nakadepende sa kanyang asawa sa pinansyal na aspeto. Para sa kanya, nabuong buhay na nabuhay bilang isang mataas na opisyal na pulisya na may mataas na pagtingin sa karangalan, ang bantangang diborsyo at pagputol ng suportang pinansyal mula sa kanyang asawa ay katumbas ng isang social death sentence. Dahil dito, naging malinaw ang motibo ng krimen, pera at nasirang amor propio. Ang dalawang ito ay ang pinakaklasiko at pinakamalakas na mitsa na nakbunga ng maraming trahedya sa kasaysayan. Ngunit hindi sapat ang motibo. May malaking agwat sa pagitan ng pagnanais na pumatay at na aktwal na pagpatay. Kailangang hanapin ng investigation team ang ebidensya na magpapatunay na may plano ang tulay na tatawid sa agwat na iyon. Kailangan nilang patunayan na ito ay isang masusing inihandang pagpatay, hindi isang aksidente. At ang tiyak na ebidensya ay natakpuan sa isang tablet PC na bihirang gamitin ni Ge Santos at nakatago sa isang sulok ng kanyang study. Mahigpit niyang pinamahalaan ang kanyang smartphone. Ngunit marahil ay hindi niya naisip na may mga na maiwan sa device na ito na ginagamit ng lahat. Paano pumatay ng hindi nag-iwan ng bakas? Oras ng pag-compress ng carotid artery. Paano burahin ang luminol reaction? Ang mga search na ito ay nagsimula isang buwan bago ang krimen. Pinag-aralan niya kung paano papatayin ang kanyang asawa at kung paano iwasan ang investigasyon ng pulisya. Lalo na ang search term na paano burahin ang luminol reaction ay eksaktong tumutugma sa kanyang ginawa na paglilinis ng crime scene gamit ang bleach.
Ito ay isang malinaw na trailer ng pagpatay. Inihanda niya ang kaalaman tulad ng pahanda ng armas at isinagawa niya ito batay sa kaalamang iyon. Kung ipinakita ngang digital evidence ang laman ng isip kang salarin, isa pang ebidensya ang naktakda ngang oras ng krimen. Muling naksagawa ngang investigasyon ang tim sa maresidente ngang condominium. Sa pagkakataong ito, hindi ito isang simpleng tanong. Sa pagitan ng 4:20 PM at 4:40 PM noong araw na iyon, may narinig ba kayong malakas na kalabog o sigaw? Ito ang time frame ng 30 minutong pakawala ni G. Santos. Karamihan sa mga residente ay hindi maalala, ngunit isang estudyanteng sensitibo na nakatira sa ibabang palapak ang nagbigay ng isang hindi inaasahang testimonya. Naalala ko, sa oras na iyon, may narinig akong parang may mabigat na bumaksak mula sa itaas. Tud, iba ito sa karaniwang tunog ng paglalakat o pagbagsak ng isang bagay. Parang isang sakong ng bigas na ibinaksak sa sahi. Napakalakas kaya nagulat ako habang nak-aral. Wala po ba kayong narinig na sigaw? Opo, iyon ang kakaiba. Karaniwan, kapak may bumaksak na bagay, may sisigaw ngang aray o magmumura, pero pagkatapos na tud na yon, napakatahimik. Nakakakilabot ang sobrang katahimikan. Nakatinginan ang maimbestigador. Ang tut na iyon. Malaki ang posibilidad na iyon ang tuno nga pakbagsa nga biktima sa sahi matapos mawalan ng malay. At ang oras na iyon ay eksaktong tumutukma sa oras na nawala si G. Santos pagkatapos umalis sa gym at bago pumunta sa sauna. Tumutugma rin ito sa autopsy report na nagsasabing siya ay napasuko ng hindi man lang nakasigaw. Tinitigan ng hepe ng investigasyon ang larawan ni G. Santos na nakadikit sa whiteboard at hinikpitan ang hawa sa kanyang panulat. Ngayon, 90% ng puzzle ay nabuo na. 1. Isang pekang alibi at 30 minutong nawawala. 2. Ang gabakas ng dugo at paglilinis na isiniwalat ng luminol. 3. Isang malakas na motibo ng pinansyal na pressure at bantang diborsyo. 4. Ang detalyadong internet search history ng pagpaplano ng krimen. Ang tiyak na tuno na narinig sa tinatayang oras ng krimen. Lahat na mga na ay nakaturo sa isang tao, si G. Santos. Ngunit may isang piraso pa rin kulang, ang bagay na pinatawanan ni G. Santos na huwa kang gumawa nobela ang direktang pisikal na ebidensya, ang armas na may DNA ng biktima at ang damit na suot ni G. Santos. Kung hindi nila mahahanap kung saan niya itinago o itinapon ang mga ebidensyang iyon sa loob ng maikling 30 minuto, ang kasong ito ay maaring mauwi sa isang matinding labanan sa korte. Alam ni G. Santos mula sa kanyang mataon sa serbisyo na maraming kriminal ang nakakalaya dahil sa kakulangan ng ebidensya. Alam niya na ang pagpatay na walang armas ay kasing hirap patunayan ng isang pagpatay na walang bangkay. Maring nakangiti siya ngayon sa kung saan iniisip hindi ninyo iyon mahahanap. Ngunit mayroon pang isang baraha ang investigation team na hindi pa nila ginagamit. Isang device na akala ni G. Santos ay pinatay niya, ngunit sa katunayan ay hindi. At ang mahinang signal na huling ipinadala ng device na iyon, inilata ng nga investigador ang mapa. Ang lugar kung saan posibleng huminto sandali ang sasakyan ni G. Santos. Papunta doon. Isang malawakang operasyon ng paghahanap ang malapit ng maksimula. Mahahanap kaya na mga investigador ang plastic bag na iyon na pinaniniwalaan ni G. Santos na perpekto niyang naitago na maaring nakabaon sa lupa o itinapon sa ilog. Sa susunod na yukto, ang tiyak na ebidensya na natakpuan sa putik ay dudurugin ang kayabangan ni G. Santos. Kung gusto ninyong makita ang katapusan ng walang humpay na pagtugis na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-activate ang notification. Ang inyong maliit na atensyon ay nagiging lakas para may sakatuparan ang hustisya. Wala nang gaanong oras ang natitira para sa investigation team. Patuloy pa ring itinatanggi ni G.
Santos ang lahat NG paratang at ang kanyang abogado ay naglalabas NG pressure sa pamamagitan, NG pag-akusa sa pulisya, NG koersyon, ang mga search history at circumstantial evidence na natuklasan ng digital forensics ay sapat na para ituro siya bilang suspect. And gunit ko lang pa ng 2% para makumbinsi ang isang hukom na magsabing guilty beyond reasonable doubt. Ang 2% na iyon ay ang direktang ebidensya, ang damit na suot ni G. Santos sa oras ng krimen at ang ginamit na armas. Nagsumikap ang mga investigador na tukuyin ang lugar kung saan pinakamalamang na nagtagal ang sasakyan ni G. Santos sa lupnong 30 minutong pakawalan niya. Ang ruta mula sa gym papuntang sauna, partikular sa mga lugar na walang CCTV at kakaunti ang tao. Ayon sa isang profiler at geographical analyst, ang salarin ay pipili ng isang lugar na sa tingin niya ay kontrolado niya o isang blind spot sa kanyang karaniwang ruta. Hindi siya lalayo, wala siyang oras, isang pulang bilog ang iginuhit sa mapa. Isang liblib na kalsada nakatabingang isang maliit na burol, 10 minutong biyahe mula sa apartment. Halos walang dumadaang sasakyan dito at sa gabi, kakaunti ang ilaw. Ang navigation records ng sasakyan ni G. Santos ay nabura, ngunit sa isang sulok ng isang pribadong CCTV ng isang kalapit na pabrika, may malabong kuhanga niyang silver sedan na pumasok sa isang daan patungo sa kakahuyan at lumabas pagkatapos ng halos 7 minuto. 7 minuto. Sapat na oras para maktapon gisang bagay. Agad na ipinadala ang dalawang kumpanya ng PNP Special Action Force SAF sa nasabing lugar sa ilalim na nakakapasong at nahuli. Daandang pulas ang nakasimulang makaluho sa makadamuan kamet ang mahahabang patpat. Tila isang imposibleng gawain tulad ng paghahanap ng karayom sa dayami. Ngunit ang mga mata ng mga investigador ay puno ng determinasyon. Dahil naniniwala sila na sa isang lugar sa burol na iyon, mayroong isang bagay na magpapatuto sa huling sandali ng biktimang walang awang pinaslang. Makalipas ang isang araw ng paghahanap, isang sigaw ang narinig mula sa radyo. Nahanap na sir, mayroon dito sa ilalim NG isang dalisdis na malayo-layo sa kalsada. Sa gitna NG makakapal na damo. May isang malaking itim na plastic bag. Tila ito ay itinapon ng nagmamadali. Dahil napunit ito nang sumabit sa isang sanga at bahagyang nakikita ang laman. Huminto sa pahinga ang mga investigador at naglagay ng police line. Maingat na binuksan ng isang soko agen ang bag at mula sa loop lumabas ang mapamilyar na bagay. Ito ang mismong damit na suot ni G. Santos nang makunan siya sa CCTV ng elevator ng apartment nung umaga ng araw ng krimen. Ang t-shirt, pantalon at sapatos ang bagay na sinabi ni G. Santos na itinapon na niya dahil luma na. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang bagay na kasama nga damit na iyon. Isang bagay na parang tali na pinaniniwalaang ginamit para sakalin ang biktima, maraming pares ng rubber gloves, wet wipes, at isang walang lamang botang bleach, pinangarap ni G. Santos ang isang perpektong krimen at itinapon ang lahat ng baka sa loop ng bag na ito. Ang resultang masusing pagsusuri mula sa PNP Forensic Group ang nakpatibay sa tagumpay ng investigation team. Diyan ang biktima lawe at balat na natakpuan sa damit ni G. Santos. Pawis ni G. Santos na natagpuan sa loob ng rubber gloves. Ito ang smoking gun na hindi na may kakaila. Ang alibi ni G. Santos na hindi siya pumasok sa bahay ay napatunayang kasinungalingan. Ang kanyang pahayag na hindi niya hinawakan ang biktima ay walang silbi sa harap ng siyensya. Higit sa lahat, napatunayan na naksot siya nga guwantes, gumamit ng armas para patayin ang kanyang asawa. At pagkatapos ay maingat na nagbihis at umalis sa lugar. Hawak ang report na ito, nabuo na sa isip ngang hepeng nga investigasyon ang buong larawan ng krimen. Nung hapon ng araw na iyon, pagkatapos mag-gym, lihim na bumalik si G. Santos sa bahay. Pinasok niya ang ngunit gamit ang password at dahan-dahang lumapit sa kanyang asawa na nasa sala. Hindi natin alam kung ano ang kanilang pinag-usapan o marahil wala man lang silang pinag-usapan. Inatake niya ang kanyang asawa mula sa likod gamit ang inihandang armas. Hindi man lang nakasigaw ang biktima at anti-anting nawalan ng malay sa kamay ng asawang kanyang pinakakatiwalaan.
Nang bumaksak ang biktima na may malakas na kalabok, nagsimula ang tunay na trabaho ni G. Santos. Naging kalmado siya na parang isang crime scene cleaner. Suot ang inihandang rubber gloves, nilinis niya ang sahig gamit ang tubig na may bleach. Nilinis niya ang paligid ng bangkay para alisin ang kanyang fingerprint na maaring naiwan. At kinuha niya ang damit na kanyang suot at ang armas at mahinahong umalis ng bahay. Sumakay siya sa kanyang sasakyan, pinatay ang dashcam, itinapon ang ebidensya sa burol, at nagtungo sa sauna na parang walang nangyari para itayo ang kanyang alibi. Nakpawi siya, bumati sa mga tao, at marahil ay ngumiti pa. Ang lahat ng ito ay hindi isang krimen na dalangang biglang galit. Ito ay isang malamig at malupit na planadong pakpatay. Tapos na ang lahat ng paghahanda. Dala ang mga larawan ng ebidensya at ang DNA analysis report. Muling nagtungo ang hepe ng investigasyon sa interrogation room. Oras na para muling harapin ang mukha ni G. Santos na ilang araw lang ang nakalipas ay nang insulto sa kanya na huwag kang gumawa ng nobela. Pagbukas pinto interrogation room, nakaupo pa rin si He Santos nang may matigas na postura. Ngunit nang makita niya ang folder na hawa ng hepe, bahagyang nanginig ang kanyang gamata, isang bagay na hindi nakaligtas sa matalas na pakiramdam ng isang investigador. Sir, nahanap na po namin. Sa halip na magsalita pa, inilapak ng hepe ang isang larawan sa mesa. Ang larawan ng itim na plastic bag na nakasabit sa mga damo. Nakatitik si G. Santos sa larawan. Bumilis ang kanyang pahinga. Ang sikretong akala niya ay perpekto niyang naitago ay nakalantat na sa ilalim ng araw. At hindi ko na po kailangang ipaliwanag kung kaninong DNA ang nakuha sa damit na ito. Diba? Naging yelo ang hangin sa interrogation room. Wala nang say-say ang anumang logical na argumento o psychological warfare. Ang natitira na lamang ay ang katotohanan na lalabas sa bibig ng salarin. Itatanggi pa rin kayo ni G. Santos ang lahat sa harap ngang malinaw na ebidensyang ito o aaminin niya ang kanyang pagkatalo at aalisin ang kanyang maskara? Sa susunod na yugto, ibubunyak ang pagguhongang psikolohiyangang suspek at ang nakapangingilabot na sandalingang kanyang pag-amin. Kung gusto ninyong malaman kung bakit ang isang taong minsan ay nagsilbi sa batas ay naging isang halimaw, pindutin ang subscribe at like button. Magsisimula na ang pakatol na hostesya. Katahimikan lamang ang namayani sa ibabaw ng mesa sa interrogation room. Ang katahimikang ito ay iba sa naunang labanan ng isipan. Ito ay ang mabigat na katahimikan sa dulo ngang isang sugal kung saan lahat ng baraha ay nailantat na bago tanggapin ng talunan ang kanyang kapalaran. Hindi na itinaas ng hepeng investigasyon ang kanyang boses. Dahan-dahan lamang niyang inilapa sa harap ni G. Santos ang mangulat ng DNA analysis mula sa PNP Forensic Group at ang mga larawan ng mga ebidensyang nakuha sa burol. Ang pawis na nakuha sa loop nga, guantes at ang lawe nga, biktima na nakita sa manggas niyang t-shirt. Ang DNA na ito ay tumuturo sa isang tao lamang sa buong Pilipinas. Ang boses ng hepe ay tuyo, ngunit ang bigat nito ay sapat na para durugin ang puso ni G. Santos. Tiningnan ni G. Santos ang larawang nakalata sa mesa. Ang plastic bag na punong puti, ang kanyang gusot na damit, at ang magamit sa krimen. Ito ang mga piraso ng nakaraan na pinaniniwalaan niyang perpekto niyang naitago. Napagtanto niya na kanyang masusing plano ay gumuho sa isang damuhan sa burol na pinili niya para lamang makatipid ng 7 minuto. Bahagyang nanginig ang mga kalamnan sa mukha ni G. Santos. Ang maskara ng kayabangan na mahigpit niyang suot ay unti-unting nakakalamat. Huminga siya ng malalim. Ang buntong hininga na iyon ay may kasamang pag-amin sa kanyang pagkakamali, hindi pagsisisi. Hepe Reyes, binuksan niya ang kanyang bibig pagkatapos ng mahabang katahimikan. Ang kanyang boses ay nakakagulat na kalmado. Malayo na ang narating mo. Hindi ko akalay na mahahanap ninyo ang basurang iyon. Akala ko nabura ko na ang lahat ng navigation records. Kinakalkula ko na ang mga blind spot ng CCTV sa ruta ko. Saan ako nakamali? Ito ay isang de facto na pag-amin.
Sa halip na magsabinang, patawat o nakamali ako sa mga investigador. Tinanong niya kung saan nagkaroon ng depekto ang kanyang plano. Ang kanyang kilos na tila sinusuri ang proseso ngang investigasyon na parang nagre-review ngang isang laro ngang chess ay nakpanginig sa mga investigador na nanonood. Sa halip na sumagot, tiningnan ng hepe ang record button at tinitigan siya, bakit po ninyo ginawa? Isang taong buong buhay na nagsilbi bilang pulis. Paano po ninyo nagawa iyon sa sarili ninyong pamilya? Ngumiti si G. Santos ng mapait at sumandal sa kanyang upuan. Ang init ng pagkatao sa kanyang mata ay tuluyang nawala. Pamilya? Pamilya. Ngunit para sa akin, isa rin siyang tanikala na sumasakal sa aking lig. Ang kwentong lumabas sa kanyang bibig ay kakila-kilabot. Ang mga pagkabigo sa negosyo at utang sa sugal pagkatapos magretiro at ang pang-abuso at pang-insulto na dinanas niya mula sa kanyang asawa na may hawak ng pera. Tiningnan niya ang kanyang asawa hindi bilang isang kasama sa buhay, kundi bilang isang akredor at hadlang na sumisira sa kanyang buhay. Araw-araw siyang sumisigaw na humihingi ng pera. Hindi ko na matiis. Diborsyo, may karangalan ako. Hindi ako maaring itakwil na isang diborsyado at walang pera sa katandaan ko. Kaya naisip ko, kailangan kong pindutin ang reset button. Ang reset na tinutukoy niya ay pagpatay. Habang ikinukwento niya ang proseso nga krimen, hindi siya nagpakita nga matinding emosyon. Inilarawan niya ito ng walang damdamin ayon sa pagkakasunod-sunod na parang nauulat ng isang insidente. Nakaupo ang asawa ko sa sofa. Nanonood ng TV. Lumapit ako sa likod niya at kinuha ang inihanda kong tali. Walang peg-aalinlangan. Ang nasa isip ko lang ay tapusin ito ng mabilis at tumpak na parang pinapatay ang isang ilaw. Ginamit niya ang mga salitang tinapos at inayos sa halip na pinatay. Para sa kanya, ang pagpatay ay hindi isang emosyonal na kilos, kundi isang extension ng trabaho para malutas ang isang problema. Nang masiguro kong hindi na siya humihinga, tiningnan ko ang relo. Makadalawang minuto akong nalate sa inaasahan ko. Akad akong naktungo sa banyo, naksaut na huwantes at naksimulang maklinis. Alam ko namang ma-spray kayo ng luminol kaya tinaasan ko ang rasyo ng bleach. Pero ang doorknob, pakakamali ko iyon. Nagmamadali akong umalis kaya hindi ko na napansin ang loop. Hindi pinagsisihan ni G. Santos ang kanyang krimen kundi nang hinayang siya sa kakulangan ng perpeksyon nito. Tila nakaramdam siya ang kakaibang pagkatalo dahil ang kanyang nga dekada ang karanasan sa investigasyon ay ginamit niya para paktakpan ang isang krimen at sa huli ang nga dating kasamahan niya ang gumamit na kaalamang iyon para mahuli siya. Hinuli ninyo ako gamit ang paraang itinuro ko sa inyo. Dapat ko pa ba kayong purihin? Walang tumawa sa kanyang baluktot na biro sa interrogation room. Ang dating bihasang investigador ay naging isang halimaw. O marahil, ang halimaw na nakatago sa ilalim ng uniformeng iyon ay ngayon lang nakapakita ng tunay na kulay. Wala siyang binanggit na anuman tungkol sa takot o sakit na naramdaman ng biktima. Tanging ang kanyang sariling kapakanan, ang kanyang karangalan at ang kanyang nabigong perpektong krimen ang kanyang pinag-usapan. Puno ng galit, naktanong ang hepeeng huling tanong. Sa sandaling ito, wala po ba kayong kahit kaunting pagsisisi para sa inyong asawa? Tumingin si G. Santos sa kisame sandali at sumagot na may walang malay na ekspresyon, hindi ko alam. Nang hihinayang ako na ganito ang nangyari, ngunit hindi na may babalik ang nakaraan, tawagin ninyo na ang abogado, kailangan ko ng mahanda para sa paglilitis. Nanatili siyang malamig hanggang sa huli. Kahit na pinatay niya ang kanyang asawa, nagsimula na siyang makalkula kung paano mababawasan ang kanyang sentensya sa harap ng korte. Ito ay hindi na kilos ng isang tao, kundi parang isang sirang makina na kumikilos ayon sa mga input na ibinigay. Dito. Tumayo ang hepengeng investigasyon at bumulong ng may kapaitan. Hindi ka isang investigador. Isa ka lang kriminal. At isang napakasamang kriminal. Isang malamig na posas ang isinuot sa mga pulso ni G. Santos.
Ang tuno neng metal ang bumasak sa katahimikan neng interrogation room. Ang mapulso na minsan ay pinaniniwalaang naktatanggol sa hustisya ay ngayon ay nakagapos sa mga tanikala neng hustisyang iyon. Lahat ng katotohanan ay nabunyak na. Ang tila perpektong alibi, ang masusing inihandang manipulasyon sa crime scene lahat ay walang silbi sa harap ng walang humpay na investigasyon at ng lakas ng siyensya. Ngunit hindi, dito nagtatapos ang kaso. Sa harap nga hukuman, anong sagot ang ibibigay nga hustisya sa walang pusong dating pulis na ito? Sa huling yugto, tatalakayin natin ang nakakagulat na hatol sa kasong ito na yumanig sa Pilipinas at ang mapait na aral na hindi natin dapat kalimutan para tapusin ang serye. Kung gusto ninyong makasama hanggang sa huli, tiyaking nakasubscribe kayo at iwan ang inyong mga salobin sa mga komento. Ang halimaw ay maring hindi nasa malayo kundi maring naktatago sa ating tabi. Nang lumipas ang teg-araw at dumating ang malamig na hangin ng taglamig, isang matinding tensyon ang namayani sa Korteng Regional Trial Court sa Quezon City. Maagang napuno ang maupuan sa galeri. Ang kasongang pagpatay ngang isang dating mataas na opisyal ngang pulisya sa kanyang asawa ay umanik sa komunidad at maraming mamamahayak at mamamayan ang dumaksa para saksiyan ang huling yugto ngang trahedyang ito. Ang itsura ni G. Santos sa upuan ng akusado ay hindi na ang dating marangal na opisyal ng pulisya. Sa halip na isang plansadong suit, suot niya ang kulay asul na uniforme ng bilanggo. Bahagyang nakayuko ang kanyang nga balikat, ngunit ang kanyang nga mata sa likod ng salamin ay nanatiling matatag at nakatingin sa harap. Halos hindi siya nakpakita ng anumang emosyon habang nagpapatuloy ang paglilitis. Kahit na isa-isang inilalahat ng prosekusyon ang kalupitan ng kanyang krimen at ang masusing pagtatangka niyang paktakpan ito, nanatili siyang walang ekspresyon na parang nanonot lamang ng kaso ng ibang tao. Matulis ang argumento ng prosekusyon. Ang akusado ay isang pulis na buong buhay na lumaban sa krimen. Mas nakakaalam siya sa kabigatan ng batas at may obligasyong protektahan ang kabanalan ng buhay. Ngunit para paktakpan ang kanyang kawalan ng kakayahan sa pinansyal at protektahan ang kanyang huwat na amor propio, ginawa niyang target ang kanyang pinakamalapit na pamilya. Ang paghahanda ang armas, pagmamanipulang alibi, at pagtatagongang ebidensya ay nagpapakita kung gaano katagal niyang binalak ang krimen na ito. Hindi ito isang aksidente, kundi isang masamang plano. Humingi ang prosekusyon ng pinakamabigat na parusa na pinahihintulutan ng batas. Umalingaw-ngaw ang buntong hininga at mahinang pagmumura mula sa gallery. Ngunit sa sandaling iyon, nakipagulungan lamang si G. Santos sa kanyang abogado at hindi man lang yumuko o umiyak bilang tanda ng pagsisisi. Sa kanyang huling argumento, binanggit ng abogado ni G. Santos ang nanagawa ng kanyang kliyente sa serbisyo at humingi ng mas magaan na parusa. Ipinagdiinan niya na naglingkod siya sa bansa sa loob ng maraming dekada, nagpakulong maraming kriminal at nag-ambag sa katarungang panlipunan at na ang trahedya ay bungang isang biglaang pag-away. Ngunit sa harap ng mga internet search history na perpektong krimen at paano burahin ang luminol, ang mga argumentong ito ay naging walang laman. Sa wakas, sinimulang basahin ng hukom ang hatol. Tumahimik ang lahat ng ingay sa korte at tanging ang solemne na boses ng hukom ang umalingaw-ngaw. Ang akusado, dahil sa mga problema sa pera sa kanyang asawa, ay pinili ang pagpatay bilang solusyon. Ang paraan nga pagpatay ay napakalupit at ang kanyang makilos pagkatapos ng krimen ay lubhang kasuklam-suklam. Bilang isang dating pulis, ginamit niya ang kanyang kaalaman sama teknikal na investigasyon para magtago na ebidensya at lituhin ang mga autoridad na nagpapabigat sa kanyang kasalanan. Huminto sandali ang hukom at tiningnan si G. Santos. Sa buong paglilitis, sa halip na tunay na pagsisihan ang kanyang krimen, tila mas nakatuon ang akusado sa kung paano mababawasan ang kanyang sentensya. Ang takot at pagtataksil na naramdaman ng biktima ay hindi natin kayang sukatin. Kaya, naniniwala ang hukumang ito na kailangang ihiwalay ang akusado sa lipunan sa loob ng mahabang panahon para panagutan ang kanyang mabigat na kasalanan. Hatol, ang akusado, sige.
Santos ay hinahatulan ng pagkabilanggo ng habang buhay. Sa sandaling ibaba ang hatol, unang nakbago ang ekspresyon ni G. Santos. Hindi ito pagsisisi o kalungkutan. Ito ay pagkadismaya dahil nabigo ang kanyang mga kalkulasyon at ang kawalan ng pag-asa ng isang taong napaktanto na hindi na siya maaring magtago sa likod ng kanyang social status. Hanggang sa huli, hindi siya humingi ng tawad sa kanyang asawa at dinala na siya ng gagwardiya palabas ng korte. Ang kasong ito ay nag-iwan sa atin ng isang mapait at mabigat na tanong. Ano ang hustisya? Ipinakita nito na kapag ang isang tagapagpatupad ng batas ang lumabag sa batas, ang lalim ng kanyang kasamaan ay mas malalim at mas madilim kaysa sa isang ordinaryong kriminal. Gusto ni G. Santos na ay reset ang kanyang buhay, ngunit ang pinindot niyang button ay hindi reset kundi distraction. Sinubukan niyang lutasin ang kanyang mautang at problema sa pamamagitan ng pakitil sa buhay ng kanyang asawa. Ngunit sa huli, ang kapalit nito ay ang habang buhay na pagkakakulong sa isang malamig na selda. Walang perpektong krimen na kanyang pinangarap. Ang dugong sinubukan niyang burahin ay muling nabuhay sa asul na ilawng luminol at ang damit na itinapon niya ay natakpuan sa putik at naging patalim na tumusok sa kanya. At higit sa lahat, ang 30 minutong oras na akala niya ay isang mechanical error ay muling isinilang bilang isang malinaw na ebidensyang kanyang pagkakasala dahil sa walang humpay na pagtugis ang kanyang dating kasamahan na naghahangat ng katotohanan. Tapos na ang kaso, ang mamahaling condominium sa Metro Manila ay bumalik na sa dati nitong kapayapaan. Ngunit ang trahedya ang isang mag-asawa na nanirahan doon ay mananatiling nakatala magpakailanman. Para hindi masayang ang walang katarungang pagkamatay ni Grant Reyes, kailangan nating alalahanin ang kasong ito na ang krimen ay laging nagiiwan ng bakas at walang kapangyarihan o kaalaman ang maaring maktakip sa katotohanan magpakailanman. Hanggang dito na lang po ang aking ulat sa kaso ngang pagpatay ngang isang retiradong opisyal ngang pulisya sa kanyang asawa. Isang trahediyang naganap sa pinakatiwalang tao sa lugar na pinaniniwala ang pinakaligtas sa sariling tahanan. At sa likod nito, ang kasuklam-suklam na kasakiman at pagtataksil. Kung wala ang pagsisikap nga investigador na sinuri ang kasong ito hanggang sa huli, maaring ang kasong ito ay nabaon na bilang isang unsolved case o isang simpleng sudden death. Walang perpektong sikreto sa mundo at ang hustisya, bagamat minsan ay nahuhuli, ay hindi kailanman naliligaw. Kung naging interesado kayo sa kwento ngayong araw at kung gusto ninyong patuloy na tuklasin ang nakatagong panig nga kaso, mangyaring mag-subscribe, i-like at i-activate ang mga notification. Ang inyong atensyon ay isang malaking tulong para muling ilabas sa mundo ang mga nakalimutang katotohanan. Sa susunod, magdadala ako ng mas misteryoso at mas nakapangingilabot na mga kaso. Ito po ang inyong tagapagsalaysay ng mga kaso.